Hello guys, kumusta? Bibigyan ko lang kayo ng update, no? So, andito na ako sa Pilipinas. Yay! Dumating kami kanina 6 a.m. Medyo maulan pero okay lang nung umaga. Pero paglabas namin ng airport, malinsangan na. So, bilang na updates, no? Um, medyo kalungkot din pero sige. Okay, so ah dumating kami dito. Yun nga, yung katawan namin nag-a-adjust pa sa sa temperature dito sa Pilipinas. Parang init na init kami. Sa Texas kasi mainit din, pero hindi siya ganun ka-humid, no? Sabi ko, nako, nung chinek ko yung mga damit ko, wala akong dinalang sando na pambahay kasi yung mga sando ko kasi sa Texas, luma na, sabi ko. Tsaka wala na nang paglagyan. Oh, ang maleta namin, apat. Dalawang check-in, tsaka dalawang hand carry. Okay? Doon sa yung dalawang hand carry, yun lang talaga damit namin. Yung dalawang check-in, mga pasalubong. Mga pasalubong yun. No? So, sabi ko, yung mga kailangan naming iba, dito na lang namin bibilin. Anyway, mura lang naman, lalo na pagdamit. Patao de Visoria. Okay, so yun una ko napansin. Tapos pagdating ko dito, yung isang aircon ng bahay ng ate ko sira. So, yung bahay niya kasi, uso puro mini split. May mini split sa salas, may mini split sa kitchen, may mini split sa mga kwarto. So, lima mini split niya. Sabi ko, magkano kuryente mo? 27,000 daw, kuryente pa lang. 27,000 kuryente. Ay, nako. So, doon sa hindi nakakalam guys, no, mas mahal ang kuryente dito sa Pilipinas compared sa US. So, kasi kami, central AC, ibig sabihin, buong bahay may AC na eh. Ang binabayaran lang namin, pag winter, siguro mga $120. Pag summer, kasi gamit ka, siguro $200. So, parang 10,000 pesos. Tapos, whole house na yon. So dito, pag naka-mini split ka, yung section lang na yun ang malamig. No? The rest, mainit pag naglakad ka. Pag malaking bahay. Anyway, so, sabi ko, gawin natin, maglakad-lakad tayo mamaya. Maglakad-lakad tayo sa neighborhood. Yun ang si AJ, first time niya. Kasi actually, second time niya, pero nung first time niya, 3 years old pa lang siya. Nung nagpunta kami rito noong 2016. Kaya hindi niya pa matandaan kung ano itsura ng Pilipinas. So, ako naman, yung huli kong umuwi, 2018, namatay yung tatay ko. So, that was 7 years ago. Tsaka yun nga, pagka nasanay ka na sa ibang community, maninibago ka talaga pag nakita mo yung Pilipinas. So, hindi naman sa lumaki ako sa Pilipinas pero maninibago ka pa rin. Na syempre hindi na ito yung kinasanayan mo na madaming tao sa kalsada, daming sasakyan sa kalsada, daming motor, no? Lalo na yung mga side street, daming tao, kailangan mo mag-ingat mag-drive. Ay dahil sa Texas, ang luwag, tapos walang tao sa kalsada. Walang tao sa kalsada, nasa loob lahat ng bahay. Pero yun nga, sabi nga natin Joe, masaya kasi marami tao. Yeah, if you look at it in a good way, yeah, masaya kasi maraming tao. Pero tawag doon, yung parang maraming pagka hindi ka sanay nga, maraming gumagalaw, dami-daming gumagalaw. Nagpa-park nga siya may mga bata sa harap ko, oy, baka masagi mo yung mga bata. No? So, bukas ang plano ko. Ayun nga, hindi. So, nung pagdating namin dito, yun lang kwentuhan. Tapos sabi ko, maglalakad tayo mamaya hapon. Pag hindi na ganun kainit. Tapos hinihintay ko isa kong kapatid. Bibigay ko yung mga pasalubong ko eh. Tapos pag akyat ko, gusto ko rin magpagupit nga, no? Kasi nga sabi ko sa kanila to, never pa to nagupitan ng barbero.
12 years old na yan, never na nakatikim ng gupit ako nagugupit dyan. Tapos ako naman, isang beses pa lang uli yata ako nung 2016 lang ata uli ako nagpagupit sa barbero nung umuwi kami. Ako nagugupit sa sarili ko o kaya yung misis ko. Ako nagugupit dito, tapos yung pag sa likod na, misis ko na pinapatira ko niyan. Pag di ko makita. Yun ang plano ko, tapos dahil na pinag-uusapan, no? Oy, ano ba mga maganda i-vlog dito na kainan. Yun, tapos etong si AJ gusto niya rin kumain ng Big Mac. Paborito kasi nito Big Mac sa US sa Texas eh. Curious daw siya kung parehas din daw yung lasa. Sabi ko dito sa Pilipinas, yung McDo may chicken tsaka spaghetti, sa Amerika wala eh. Yun ang gusto kong matikman. Gusto matikman ulit. Nakalimutan ko na yung lasa eh. Kasi matagal na akong hindi nakakain ng chicken at spaghetti sa McDo eh. Tagal-tagal na. 2009 kami umalis eh. Tagal na. 16 years na. Tagal na rin. Hindi mo na maalala yung lasa. Ano pa ba? Mga plano-plano. Sabi ko, bukas, linggo. Gusto kong pumunta sa sa Burautan. Yung pinapanood sa sa YouTube eh. Kasi ang huntingin ko doon yung mga treasure na hindi nila alam na treasure pala binibenta nila. Like antiquing, no, or mga lumang pera. Yan lang comment dito sa mga kababayan natin na nagbablog ng Burautan, no? Binablog pa nila yung mga medyas na mura, mga ano pa ba yan? Hindi walang interest yung doon sa mga tao eh. Dapat yung parang peaking eh. Makakita ka ng mga antique na nasama kasi usually mga donation yung mga yun eh. Or mga tinapon na sa ibang bansa, mga first world country tas binibenta. Pero gusto ko rin maghanap ng mga mga antique na coins. Mga nakita akong ganun eh. Mga antique na decoration. Dami kong plano. So nag-uusap na kami nung kapatid ko, si Berto. Sasamahan niya ako. Kumukontra yung ate Jo ko eh. Sabi, baka masaksak ka doon. Sabi ko, siyempre, low profile lang. Sabi, ba't naman sasaksak? Kung ma-hold up ka, sasaksakin ka. Low profile, bahala na. Kaso ngayon nga, ang dami kong plano, no? Pagkakait ko dito sa kwarto, mga alas 4, nakita ko si AJ, natutulog na sa kama. Tapos humiga ako, wala na, nagising ako, alas 8 na ng gabi. So, ginising ko si AJ, nakababa kami siguro mga 8:20. Pagbaba namin sa salas, patay na ilaw. Wala tao dito sa bahay ng ate ko. Yung ginawa ko, kinatok ko yung master's bedroom. Nakita ko yung mami ko. Sabi ko, mami, anong oras na? Ayun yung oras 8:30 na. 8:30? Nasa kwarto na yung mga tao. Ha? Sa Texas kasi, 11 p.m. ako umaakit ng kwarto eh. Mga 12 ako natutulog eh. O kami, si AJ, ganoon din eh. Dito 8:30 tutulog na. Yeah. Sabi ko, tapos yung ate ko, nung nalaman na gising ako, pinaghanda kami ng may spaghetti sila. Kasi daw, sila hindi daw sila nagdi-dinner. Okay. Hindi na rin ako pwede. Ako kaya ko hindi mag-dinner, pero si AJ hindi pwede. Kailangan to kumain. Growing kid pa to eh. Growing kid. So, yun. Tapos, nandito kami, ate ko, bumili pa siya ng kama na ang tawag yan, yung bed na foam. Para sa amin, sabi ko, wag na, dito na lang, kasya na kami ni AJ dito eh. Hindi daw kami komportable. So, gusto pa tag-isa kami. So, bago yung kama na yun. Sabi, ayoko sana, kaso, nabili niya na eh. Nabili niya na. So, yan, sinet up namin. Pagkatapos namin i-set up tong bed na to, kasi bakante yan eh. Pag wala ako. Yung kapatid ko lang yata natutulog dito, si Berto. So, nung na-set up na yan, niyaya naman niya kami sa rooftop. Sabi niya, tignan niyo yung yung Pilipinas sa gabi. Yung Manila sa gabi. Mandaluyong sa gabi. Yan, kita. So, meron siyang third floor. So, nagulat nga ako kasi paglabas namin sa third floor, sabi ko, hindi naman ganun kainit ah. Mas mainit pa sa loob ng bahay niya. So, ibig sabihin, na-trap yung heat. Yung init ng tanghali, kasi nga, sementado ang buong bahay eh. Nung init ng tanghali, na-trap yung init ng ng bahay niya sa loob. Kasi pag lumabas ka, sabi ko, okay naman pala yung temperature sa gabi sa Pilipinas. I mean, yung mga tipong makakatulog ka naman na maayos. Alam ko yung mainit na malinsangan, hindi eh.
Pwede kang matulog sa rooftop eh, kahit walang electric fan. Pero yung bahay niya may mga section na mainit. No, siguro kailangan nito ng ano, ng exhaust o ventilation. Walang ventilation pala. Kasi nga sarado kada section eh, kada kwarto. Para madaling palamigin pag may AC. Anyway, yon. So tingin-tingin kami eh. Tapos may gym siya dun sa taas. Sabi ko, sige, gagawa ko na lang siya ng house tour pag umaga na or pag maliwanag. Mas maganda mag-video pag maliwanag eh. Pero hindi yun talaga ang gusto kong i-update sa inyo. No? Chat, nag-video call kami ng misis ko. Tapos, nasabi niya sa akin na si JM daw, yung anak ko, na isa, yung middle child, mukhang nade-depress na naman daw. Sabi ko, bakit? Kasi nga ito, di ba, doon sa video ko na pinagpipilitan namin na ibigay niya, isoli niya yung nakita naming sing-sing na may 3 diamond na yung gold ay 22 carats. Pinagpipilitan namin na ibigay doon sa ex-girlfriend niya eh. Okay, so yan ang bibigay ko sa inyo update talaga, no? Medyo nalungkot naman ako bilang magulang. Kasi ganito nga yun, di ba? Nung nag-adjust ako ng parking brake ng Nissan Sentra, may nakita ako doon na sing-sing na gold na may diamonds 3. Tapos chinek namin, confirm na diamond yun. Tinatanong ko yung misis ko, sabi ko, magkano ang estimate value niyan? Siguro mga, pag sinanla mo $3,000 to $5,000 siguro. Sabi ko, okay, pwede ko ibenta yun. Gawin kong pocket money pag umuwi ako Pilipinas. Or pwede ako bumiling used na kotse eh. Gawin kong project car. Pero never pumasok sa isip ko talaga pag interesan yun. Kasi alam ko, hindi sa akin yun eh. Totoo, walang halong plastikan. Iba yung feeling ko. Tapos sabi ng misis ko, gandang-ganda siya kasi. Parang natukso siya, sabi niya. Akin na lang yan, bigay mo na lang kasi hindi naman yan hinahanap, ganyan-ganyan. At saka, kahit pa paano, as magulang masama loob namin doon sa, doon sa side ng babae. Kasi parang na-racist nga yung anak ko. Ang sabi kaya sila, nagpinaghiwalay, hindi raw pabor yung magulang sa anak ko kasi daw hindi kalahi nila. Indian kasi mga yun eh. Hindi raw nila kalahi. Kaya deep inside nakakainis din eh. Pero ginawa ko, sige, pinahawak ko muna sa misis ko. Sabi ko, sige, bahala ka. Pero alam ko kilala ko yung misis ko eh. Kaya ang ginawa ko, di ba, pinost ko dito sa Jose Rizal Adventures yon. Pero doon sa PNY Prepper, hindi ko pinost yung part na nakahanap ako ng sing-sing. Kasi baka mapanood ng babae. Tsaka hindi ko alam yung development sa future kung hindi namin isusole. Pero nagulat ako last week, sabi ng miss ko, isoli na natin, ganyan-ganyan. Okay, sige. Sabi ko, bakit ka, ba't nagbago isip mo? Basta, yun nga, hindi raw niya, baka makarma daw kami, ganyan, tsaka, hindi nga maganda na hindi sa amin, kasi, sabi ko, sige. Hindi sinabi na namin kay JM. Natuwa naman si JM na, yan yung nawawala, sabi ng miss ko, how are you sure na sa kanya yan? Kasi yung Nissan Sentra, binili namin yan, used. Baka yung mga hindi, that's it, that's hers. Tapos, gusto ng anak ko, isoli yung sing-sing sa kaibigan ng girlfriend niya kasi hindi na daw sila allowed makita eh. Sabi ko, no, hindi ako papayag. Kasi hindi tayo sigurado. Pag pinadaan mo kahit kaibigan niya yan, baka matukso. Imagine mo, 22 karat gold yung sing-sing, tapos may 3 diamonds pa. Baka matukso. Or tsaka, nangyari na sa amin yan eh. Kung matagal na kayo nagpa-follow, dati nung nag-camping kami sa Colorado, may nakita kaming gold na wedding ring. No? So, ang ginawa namin, sinoli namin sa park ranger. Tapos wala na kami narinig. Hindi na namin alam kung na-receive nung may-ari. Kaya nagsisisi kami. Gusto sana namin na kami magsoli at that time. Kaso yung park ranger, ayaw ibigay information kung sino yung naka-camp sa lugar na yon na may ganitong initial. Ayaw magbigay ng information. Kaya isa yun sa regrets. Kasi sabi ko, hindi natin alam kung sinuli o binulsa na lang ng park ranger yon. Ganyan. Sana pala. Sabi ko, sige, next time, pag may nahanap tayong ganyan, kontakin nyo kami. Tapos kahit email kami magbayad sa mail. So, sabi ko, ayoko na maulit yun. Alam niyo yung magwa-wonder ka kung nasoli ba talaga sa may-ari.
Hindi naman sa naghihintay ka ng pabuya, pero gusto mo lang in your mind na sarado na yung kwento, na nasoli na. Anyway, yun nga yung si JM. So pinagpipilitan namin na isoli niya doon sa babae. Hindi niya raw magawa kasi yun nga pinagbabawalan sila magkita, bla bla bla. Tapos basta sabi ko, ako na lang magsusoli. Sabi niya, that's weird. Weird daw kasi tatay mo, tapos kakausapin yung ex-girlfriend mo. Weird. Sabi ko, kahit si AJ magsoli, ako na lang maghihintay sa kotse. Ayaw niya, tawa-tawa. Tapos the other day, nung kinumusta namin, nasoli na daw niya. Kasi tanong na tanong yung mami niya. Sabi, how did it go? Nagpasalamat ba? Thank you naman daw, bla bla bla. Okay, so akala ko tapos na. Tapos ngayon, nakauwi na kami. Nandito na kami sa Pilipinas. Nag-live kami kanina, hindi live, video call. Sabi niya misis ko, parang nadidepress yata si JM. Kasi hinatid nila kami sa airport. Nung pauwi daw sila, nag-usap sila mag-ina. Sabi ni JM, nalulungkot daw siya. Kasi daw, yung babae, nung isinuli niya yung alahas, yung singsing na may diamond, parang masaya naman daw. Ibig sabihin, masaya na hindi na sila. Kaya nagdududa daw siya. Siguro, dahil nga siguro, nade-depress siya kasi naghiwalay kayo, tapos kita mo yung isa, ang saya-saya na. Baka hindi naman talaga yung magulang, baka ayaw na talaga sa kanya. So, iniisip niya lang yun eh. Baka ayaw na sa kanya ng babae. Nakawawa naman yung anak ko. Kaya kanina sabi ko sana pala hindi na natin sinuli. Yan ang sinasabi ko eh. Kung hindi natin sinuli, hindi na sila magkikita, hindi na masasaktan. Ayun, nasaktan na naman yung anak ko. Nakakainis eh. Hindi naman sa pinag-iinteresan eh. Pero, yun nga, iniiwasan na malungkot. Sabi ko sa kanya, isoli mo, pero wag ka nang umasa na magkakabalikan pa kayo. Pero iba siguro yung dating pag nakita mo yung ex mo, ang saya-saya na wala ka sa buhay niya. Yun yata ang dating sa kanya. Masaya na, tas wala siya sa buhay ng babae. Yun ang mahirap. Pag magulang ka, malayo ako, hindi ko pa naman siya, paano ko na siya masusuportahan andito ako. Siguro paparating ko na lang sa misis ko yung mga dapat kong sabihin sa kanya. Ay nako, kaya kinumusta ko sabi ko, sa bahay na ba si JM? Kasi 24 hours ang duty niya. Wala pa daw, dumiretso pa daw sa coffee shop, no? Nagmumuni-muni pa. Hindi pa umuwi ng diretso after 24 hours na mag-duty. Kawawa naman, nalulungkot yata. Ay nako, so yun guys ang update. No? Panibagong adventure to. I'm up for the challenge, yung adventure namin dito sa Pilipinas mag-ama. Kasi gusto ko mag-enjoy si AJ kasi nga nung papunta nga kami dito, tinatanong ko kung excited na siya. Sabi niya, hindi niya daw alam kasi hindi niya pa alam kung ano yung tsura ng Pilipinas. So, itutur ko siya. Gusto ko mag-enjoy siya to the point na pag alis namin, mag-aspire siya na makabalik ulit. Okay? So far so good kasi teenager na to gusto niya yung nag-exercise, yung nag-gym. May sariling gym yung ate ko dito kaya marami kami pwedeng gawin. Tapos ngayon Saturday, 'di ba? Dapat magla-live kami kasi si Charles gusto nga pag-usapan yung tungkol sa bawal mag-post online. So nasa school pa daw siya. Sabi ko sige, bukas na lang. Sunday magla-live kami. No? Kung bawal mag-post online kasi gusto niya he want to give his take on the issue. Yun gusto niya ibigay yung side ni Philippine Ricochet Line. So kanina minessage ko na si Paul tsaka sila Charles tsaka sila Doc tsaka yung isang kaibigan si Jed. Sabi ko kay Paul, excited na ako ma-meet sila no, lalo na silang dalawa ni Doc Lawrence kasi parang alam mo yun, matagal mo ng kaibigan pero never mo pa na-meet in person. Nakita mo na sa video pero iba syempre in person. Parang naalala ko nung first time namin mag-meet ni Charles, tuwa din ako nun. No, akala ko nun magiging awkward pero hindi naman.
Pagka talaga meron na kayong connection. At saka ito na realize ko ngayon, pag tumatanda ka na, mas pinapahalaga mo na yung mga yung personal connections kaysa sa mga material na bagay. And shoutout kay Ronel Rupino. Thank you. May pinadala daw siya sa akin from Mindanao. Sabi ko, sige, iba-vlog ko pag na-receive ko. Pinadala ko sa bahay ng itong sister ko. Yung isa kong sister. So, yung pala iba nagtatanong saan ka nag-stay? Yung nag-stay ako dito sa sa bahay ng isa kong sister dito sa Mandaluyong. Barangka Ibaba, parang ganoon. Pero may isa rin ako sister naman sa Quezon City sa tabi ng Walter Mart. Yan sa St. Luke's. So, maglilipat-lipat ako. Pag may mga kailangan akong puntahan sa QC, doon ako matulog. Anyway, so mahaba na to. Binigyan ko lang kayo ng updates. Sana excited na rin kayo, no? Sa mga adventures na maipopost ko. Full pack ang schedule ko. And excited na rin ako ma-meet yung iba sa inyo, yung malapit lang dito, lalo sa Tax Expo. So, that's it guys, from Barangka. Yung pala, na ngayon, 10:30, hindi pa kami matutulog. Diyos ko po, hindi ko alam kung oras kami makakatulog. Sana makatulog kami kahit 1:00 or 2:00 para makapag-adjust na kami sa time zone. So, that's it guys. Salamat. See you on our next update. And tomorrow, sana makapag-live kami. See you next time. Bye.